Talagang kahit anong kayod yung gawin mo, talagang walang-wala. Just trust the process para sa akin. Hello guys, kumusta po kayong lahat? Hari here from Pinoy Nomads. Dito po ako ngayon sa aming van kay Kai. At kasama ko po ngayon si Kulin, yung bunso naming aso. So, andyan siya sa may passenger seat. Hey, be. Ah, yan. Hi ka, bebe. Hi. Wawa. Ang video na to ay pinamagatan kong Trust the Process. 4 na taon nang nakakalipas, guys. Mahigit na 4 na taon actually. I was so broke, depressed, sad, hopeless, parang walang direction yung buhay ko noon. At apektado lahat, pati yung pamilya ko dahil doon. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit lumipat kami dito sa Amerika. So, nagkaroon kami ng mga wrong decisions, most especially sa financial namin. And then, I was not really happy with my career sa Canada kasi ako po ay isang nurse sa atin sa Pilipinas. And then, nag-migrate kami sa Canada noong 2015. And then, nung time na yon ay napakahirap maging nurse. Pagdating mo ng Canada ay hindi ka magiging nurse right away. So, nag-start kami ni Mrs. ng magtrabaho ng mga mean jobs initially, and then nagkaroon ng mga ano lang, mga part-time, mga casual jobs nung una, and then nagkaroon kami ng full-time jobs, CNA or Certified Nursing Assistant, and then naging LPN ako, and matagal bago naging RN. Nandito na ako actually sa Amerika nung naging registered nurse po ako, at hindi ako nakapag-practice ng registered nursing career. Gusto kong sabihin sa inyo na lahat ng mga bagay na yon ay kasama sa proseso natin bilang mga tao. So, yeah, we need to trust the process really. So, nung 2020, kasagsagan ng pandemic, ay lumipat kami ng Amerika. So, initially, nag-move kami sa Texas. So, ito yung gamit namin, yung van. Buong pamilya kami, pati si Kulin. So, meron pala akong 2 anak, si Mrs., 4 kami plus si Kulin. So, yung mga gamit namin, lahat, yung magkasya lang dito yung nadala namin. So, talaga nagpanibagong buhay dito. And then, nung lumipat kami sa Texas, ay nag-van life kami ng mga ilang months. So, kung saan-saan kami natutulog, state park, minsan sa street parking. Tapos, nakakita kami ng isang farmhouse na doon kami tumira ng mga ilang buwan. Tapos, yeah, tapos van life din. And then, nag-start akong mag-travel nursing. So, nagkaroon ako ng assignment sa Texas and then sa Indianapolis. Last na assignment ko as a travel nurse ay dito sa California. So, 2 taon na kami dito sa California. So far, so good. Unti-unting nakakabangon. We're so blessed na nakarating po dito. Sa dami ng pinagdaanan naming pamilya ay unti-unti kaming nakabangon mula sa pagkalugmok sa kahirapan. So, kayo masasabi ko sa inyo na kung ano man pong mga difficulties, trials, tribulations, challenges, mga problema na dinadaanan nyo ngayon ay magkakaroon din yan ng mga solusyon. So, just trust the process. Trust God above all, and then figure out kung paano mo malalabasan yung mga problemang pinagdadaanan mo ngayon. Sa amin ay finances. Sa hirap ng buhay noon. So, sa awa ng Diyos ay naka-recover na kami ngayon financially. So, nagkaroon ako ng stable job dito sa California. I'm making good money. So, sa nursing career ko dito, flourishing. Thanks God for that. So, I'm making more than 6 figures a month. Oh, sorry. Sana nga. More than 6 figures a year. Tapos si Mrs. ay nagkatrabaho na din. Mga bata may mga trabaho na din. So, hindi na problema yung pang-araw-araw. Dati talagang sakit sa ulo. Talagang kahit anong kayod yung gawin mo, talagang walang-wala. Pero kasama yun guys sa proseso talaga. Minsan kailangan mong pagdaanan yung mga bagay na yun para maging resilient ka. So, tiyaga lang, sipag, at pananampalataya kay God, makakaraos at magiging maginhawa rin yung buhay po natin. So, just trust the process para sa akin. Minsan, hindi mo maintindihan, parang ang gloomy ng kapaligiran, madilim. Hindi mo nakikita yung brightness ng mundo. Sabi ko nga sa inyo, I was so sad, I was so depressed. Hindi ko alam kung paano itataguyod yung family ko dito sa abroad. Pero awa ng Diyos na lagpasan namin yung stage na yon. Marami pa rin mga dumarating na mga pagsubok sa ngayon, pero
pero, masasabi kong nalalagpasan namin, mas matibay at malakas na kami ngayon compared before dahil nga, mas matindi yung mga pinagdaanan namin dati. I know na yung iba sa inyo, yung mga matagal nang sumubaybay dito sa journey natin dito sa Pinoy Nomads ay, I'm so thankful sa inyong lahat. Nakita niyo yung dati binabagyo kami, dinaanan kami ng snowstorm sa Texas, kung ano-anong mga pinagdaanan namin guys. Pero yun, nagpatibay, nagpatatag sa amin yun guys para sa ngayon ay mas sweeter yung success pagka nagdaan ka sa mga pagsubok sa buhay at hindi ka sumuko. Bagong lipat kami dito sa Amerika, 4 na taon nang nakakalipas na mahigit. Ay nag-start kaming mag-van life ito para makatipid. Talagang living below our means. Talagang sobrang hirap nun. Tapos nakahanap kami ng matitirahan, nakitira kami do'n kina tita sa Texas. Tapos nung nasa Indianapolis kami, nag-apartment kami. Tapos nung unang lipat kami dito sa California, nagva-van life lang din kami initially. And then lumipat kami ng apartment. So sa apartment, mga mahigit 1 taon kami do'n. So yung apartment namin ay 3 bedrooms, 2 bath. Tapos after a year ay lumipat na kami sa isang bahay. So ngayon ay nasa isang detached home na kami. May 3 bedrooms, 2 bath. Mayroon siyang 2 car garage. So yun, mas maalwan na ng konti guys. Naka-recover na kami financially. Hindi na rin ako sad, hindi na rin ako depressed. So sobrang happy na ako guys sa takbo ng buhay namin ngayon as family. Madalas pa rin akong nagka-camping by myself or madalas kasama ko si Kulin. Yeah. So pumupunta kami sa bundok, nagka-camping kaming dalawa. Kasi si Mrs. Minsan opposite yung schedule namin. So ang daming magagandang lugar dito sa California guys. Masarap mag-camping, mag-van life. So yeah, minsan sa mga parking lot kami ng groceries natutulog ni Kulin. It was good experience. Minsan kasama ko rin si Mrs. Yung mga bata hindi na masyadong sumasama kasi may kanya-kanyang lakad na yung dalawa. So, madalas din kaming nagta-travel ngayon. We really love traveling. Go to Monterey, dun sa malapit sa sa dagat. So, madalas kami pumupunta doon. Fort Bragg dito sa California, Yosemite, Lake Tahoe. Ang daming magagandang lugar dito, guys, which we are enjoying. So hindi na kami masyadong nakakapunta sa ibang state, unlike before. Pero kasi dito pa lang sa California guys, ang dami mo ng pwedeng ma-explore. Pumupunta kami ng Lassen National Park, Mount Shasta. 'Yun yung Mount Shasta, isa sa mga favorites namin. Yosemite, ang ganda rin talaga. Tapos madalas San Francisco, favorite ko ding puntahan. Isa sa mga gusto kong cities kahit maraming negatives sa city ng San Francisco, but I find it really amazing. Nakapag-fishing na rin kami doon, deep sea fishing sa San Francisco Bay. And yeah, kung may mga bisitang dumadating dito, na ipapasyal namin doon. So, nitong taon na 'to ay bumisita na rin yung mga parents ko dito from the Philippines. Yung nanay at saka tatay ko po ay mga retirees na po sila, retired government employees. Yung tatay ko po ay retired public school teacher at ang nanay ko ay isang social worker. So first time nilang pumunta dito, nagstay sila sa amin ng 6 months na bigyan sila ng multiple entry, 10 years multiple entry tourist visa. So nagstay sila sa amin dito sa California ng 6 months. So pinasyal namin sila. We're so happy kasi before noon mga 4 na taon bago kami nagkita kasi nung before pandemic pa ako nung umuwi, eh. So, halos 5 taon na ako hindi nakakauwi sa Pilipinas. So, good thing, pumunta sila dito. So, yun guys, unti-unti nagbabago yung lifestyle at unti-unti ay gumiginhawa yung buhay namin dito sa California. Hindi mayaman ano lang saktong we're surviving and thriving. So yun, yeah, just trust the process guys. Alam ko kung ano man mga pinagdadaanan natin sa buhay ngayon. So those things are just temporary. So manalig lang tayo na malalagpasan natin lahat ng mga problemang dumarating o sa mga problemang pinagdadaanan natin sa ngayon. So sa ngayon guys ay may church kaming pinupuntahan din dito. Napaka-importante yung spiritual. So hindi lang yung personal life natin, financial, yung trabaho, mga ganyan.
Pag nandito ka sa abroad, importante din watch out for your spirituality. So ako, yung pamilya ko, so active kami ngayon sa church dito sa California. We go to church every Sunday and every Wednesday, Sundays and Wednesdays. And then active din kami sa mga activities sa church. So kumakanta na kaming tatlo ni Mrs. sa choir. Yung mga bata, nasa school din sila ngayon at the same time nag-aaral. Yeah, hopefully, looking forward, ay gusto kong mag-retire in 5 years time. So nasa mid-40s po ako ngayon. In 5 years time, ang plan ko is to retire early. Live a simple life. Hindi namin naikot yung buong Amerika. So nasa 24 states pa lang po kami ngayon. So siguro in retirement time, yun yung plan. Ikutin namin gamit itong van. Mag-van life kami ni Mrs. Kasi malamang sa mga time na yun, mga bata, mga anak namin, may mga ano na, may mga pamilya na, may sarili ng mga buhay yung mga yun. So may sarili na silang mga career. So kami lang ni Mrs. at probably si Kulin. Ikutin namin tong buong Amerika. Plano din naming mag-isip ng retirement sa Pilipinas. So yeah, gusto naming makasama yung mga pamilya namin doon. Doon pa yung parents ko tsaka mga kapatid ko. So we really want to spend our quality time with them. So yun guys, trust the process and keep the faith. Thank you so much. God bless everyone.